So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa tayo ng reaction video dito sa isa nating inaabangan. Ito po ang ating What Lies Beneath. At grabe, dito guys, merong intense na talaga nangyayari. Dahil nga itong ating si Edong ay sumasalakay na. No? Pero yun na nga guys, um, hindi natin alam kung anong totoong nangyari sa kanya, kung nabaril ba siya o nakatakas pa rin ba siya. Kasi 'di ba walang nakita ang mga kapulisan doon sa pinaglaglagan niya 'no. So, yun na nga guys, muli ako po si Master Palaboy at ito po ang aking channel at ito po ang aking reaction video. And then yun nga guys, gumagawa ako ng reaction video para mag-comment and then mag-react sa aking mga inidolong artista at sa lahat po ng paborito kong teleserye. At yun na guys, then guys, wag na natin patagalin 'to. Kaya kung di ka pa nakapag-subscribe, huwag sana nakalimutan i-click ang subscribe button. Guys, pwede nyo guys i-skip ang aking mga komento kung ayaw nyo talaga sa aking mag-comment, no? So, yun na nga guys. Let's go. So, eto na guys. Let's go. Sila sa loob. Kung magsistay ka dito, pag-iinitan ka nila. Di ako alis dito hanggat wala akong magandang balita na kukuha sa kuya ko. Grabe, no? Tawagan mo na lang ako kung magka-problema ka sa kanila. I'll continue to pressure them for updates. Dito na lang rin muna si Marco para i-monitor yung mga galaw nila. Lucas, huwag ka mag-alala. Malawak ang network niyan. Kung may mangyari, dito man o sa ibang presinto, malalaman natin agad. Sana magtiwala si Lucas, no? Sana bumalik yung Ganito ka tiwala rin niya. dati. Kahit buong araw, kahit ikutin mo pa tong buong Amuraw, hindi ka titigil hanggang hindi mo siya nauuwi. Masakit to para sa'yo. Alam ko. Siyempre, kahit naman si Erica nasaktan siya sa mga nangyari, di ba? Mas masakit dinanas ng kuya ko. Na-rape siya sa kulungan. 19 years old nung pinasok siya sa loob. Walang kalaban-laban. Ulit-ulit ginawa sa kanya yung nangyari na yan. Ito kasi yung ito kasi yung medyo mahirap talaga sa nangyari kay Edong. Yung bata pa lang siya nung naikulong siya, then talagang grabe yung dinanas niya. Which is yung talagang kung ano-anong dinanasan niya or naranasan niya, na-rape siya, lagi siyang binubugbog dito sa loob ng kulungan, ginawang alila siya, ganun. Sasabihin niyo, sira bait niya. Sino hindi masisira ng utak pag nangyari sa kanya yun? Tama. Si Celestino, si Wait, Esther, kayong magkakaibigan. Kayo ang dahilan kung ba't nangyari yan sa kapatid ko. Itong ginagawa mo. Kulang pa to sa utang mo sa kuya ko. Grabe. Hindi naman niya yung ginusto eh, 'di ba? Kaya nga siya lumayo eh. Kawawa naman si Erica. Mas ka lang. Pabalik na si Scott galing sa extended business trip niya. Bakit kasi hindi ka na lang umuwi dito para magkausap na kayo? I've been letting him talk to Seth almost every day, Ma. Ano ba bang gusto niya? And I already told you, inaayos ko yung bahay dito. Kailan ba matatapos yung renovations na yan? Pwede mo naman iwan sa mga kaibigan. Tinatawagan na siya ng nanay niya. Siguro, syempre natatakot na rin or kinakabahan na. Kasi nga yung asawa niya syempre is nag-aalala rin sa kanya. So ito guys, hindi pa rin kasi nare-resolve yung problema ni Alice. Which is yung binibintang niya sa asawa niya na kung ano yung ginagawa sa kanya kapag gabi or pagtulog siya. Kasi 'di ba feeling niya itinatali siya, pero nakita naman nating lahat mukhang sa trauma lang niya at hindi pa natin alam kung saan nanggagaling yung trauma na yun.
mo. Balikan mo na lang kapag maayos na. Prioritize your family. Tama, tama naman. You think that's not what I'm doing right now? Anak, ang gusto ko lang naman magkaayos kayo ni Scott. Para sa anak niyo, para kay Seth. Alice? Alice, are you still there? Hello, Mel? Yes, I'm still here. Sigurado ka bang may sex videos? O pwedeng sinasabi lang niya yon para takutin ka? I won't be surprised. Alam na alam niya kung paano gawin yun. Pero kung totoo nga na meron, hindi na ako mag-e-effort na hanapin pa. Dahil I'm sure nakagawa na siya ng ibang kopya. Tama. Magagamit mo yon bilang ebidensya kapag magsasampa ka ng kaso. Kaya mas mabuting makakuha ka. Ay, wait lang. Ito sigurong kinakausap niya is yung dating katulong niya na tinanggal niya, 'di ba? Kasi nga pinapakailaman siya dahil pero hindi naman siya totally gustong pakailaman. Parang gusto lang siyang tulungan dahil nakita niya yung mga pasa or siguro mga sugat ni Mel na iniisip niya na nanggaling kay Anton. Which is totoo naman, di ba? Totoo naman na sinasaktan siya ni Anton. Hindi nagmamagandang loob lang naman siya. Pero kahit na pinalaya siya, gusto pa rin siyang tulungan nito. Siyempre, babae siya at saka alam niya din yung nangyayari siguro. Ng kopya. Sa bahay niya lang yun itatago eh. Kailangan mong tingnan. Like, babalik ako dun. If I do that, sisiguraduhin ni Anton na hindi na ako makakalabas ulit. Tama. Speaking siguro, Anton yan. Hindi. Ano kaya yan? Jo, tatawagan kita ulit ha. At least may nakakaalam sa nangyayari sa kanya. Tapos tingnan niya. Baka kinatatakot lang siya. You'll be back in 2 weeks. Or else, Else what? you don't want me to release my videos of you too? What videos? Kung anong klase ka rin halimaw sa kama. Grabe ha. Grabe. Wala naman. Akala niya. Inabahan siya. Guys, sa tingin ko, yung sinasabi ni Anton ay isang pananakot lang dito kay Mel para siguro mapauwi niya na tapos mapasunod niya. Pero ang totoo, siguradong wala naman. No? Parang inaaning niya lang si Mel na mag-isip ng kung ano no para bumalik sa kanya. Pero wag dapat siya magpadaig sa takot, di ba? At least makaligtas siya kay Anton. Magkano naman to? Magkano naman mabayaran ko ito? May utang pa ko dati sa'yo eh. Isa na lang natin, ha? Isa per panty? Oo. Mga ano ba yung plan natin? 1499, okay? Isa tayo. Pwede rin. Sige. Magkano? Ito na, may malalaman si alam ko eh. May malalaman to si Ang si laki na Beth. ng utang ko sa'yo. Ano naman sinasabi mo? Ano na lang yan? Mas gabi ng gabi. Okay, Ben? Buti pa ikaw sa dyan, ma'am. Glowing! Siyempre, umuwi ang asawa, nadiligan. Ma'am naman, baka may makarinig sa inyo. At saka ang sinasabi niyo ba na sa 6 na buwan na wala dito yung asawa ko, haggard ako? Naman, pinabati nga lang namin yung winning glow mo dahil kay Angelo. From high school sweetheart to eternity, patay na patay pa rin siya sa'yo. Swerte mo sa asawa mo. Mabait Sus. na, loyal pa. Mabait Di tulad daw. ni Sir Stone, twice na nanloko.
twice na pinatawad, pero nakuha pa rin manloko. At nahuli pa ng asawa. Kapal na mukha, di ba? Balik tayo dun sa loyal. Ano nga bang sikreto niyo? Sikreto? Daming mag-asawa? Ay, napupunta sa iba. Ako, mag-iingat ka, ha? Pero teka, sandali. Ito. Idagdag mo sa baon mo, ha? Ala, thank you lang! Ay, naku na, hindi na kailangan yan. Nasakto na yung baon yan eh. May mamiyasa lang. Alam nyo, ano, no? Nakakatawa lang talaga to si Beth. Kasi syempre naman, hindi naman sa tingin naman natin yung bata kailangan din naman minsan ng dagdag baon kasi marami din namang gastusin sa school, which is minsan may gusto rin silang bilihin. Kasi nadanasan ko rin yun sa school Pero itong si Beth kasi talaga, parang may gusto talaga itong tukuyin, no? Siguro pababayaan niya yung anak niya na mag-imbestiga. Yun lang naman talaga. Sa tingin ko yun talaga. Oy, bakit ba? Sa gusto ko spoil tong napakaganda kong apo. Pero teka, sandali, ha? Nagawa mo na ba yung request ng lola? Ha? Naiganti mo na ba ako dyan sa nanay mo sa ginawa niyang pagpapahirap sa akin dati? Ha? Una na po, wala. Mahal, tayo na natin sa kotse. Nak. Tulog ka. Magkaaway kayo ng anak mo, no? Nagkatampuhan lang, Nay. Ang hirap pag hindi ka pinapansin ng anak mo, di ba? Pero alam mo, mabait yung anak mo. Kaya sigurado ako kung ano man yan, magkakaayos kayo. Teka lang, Naya. Nay, totoo ba yung sinabi mo kanina? Na nagkatrabaho si Luisa at Angelo dun sa coffee shop na wala ibang kape kundi instant coffee? Oo. Bakit? Hindi mo ba alam? Siguro mga 2 buwan din yun. Oo, tama. Yung taon bago kayo graduate. Ay, ayun na, matutuklasan na guys. Matutuklasan na ni Beth kung anong connection ni Angelo dito kay Luisa. So, dito natin malalaman guys ang kwento, no? So, huwag na patagalin to. Lagi ko silang nakikita doon. Tsaka yung isa mong kaibigan, yung Lizelle ba yun? Lagi niyang hinihintay mag-off tong si Angelo. Oh? Oo. Bakit naaalala mo? Ako hindi. Kasi alam mo, memorable sa akin yung lugar na yun. Doon kami lagi nag-date ng ex ko, yung tall, dark, and handsome. Ang palit Wala naman. Sinuwerte lang talaga ako sa asawa. Di ba, Ma'am Beth? Beth, malilate ka na. Kakatapos ko lang kasi i-check yung essay sa mga bata. Nagkatrabaho pala noon si Luisa at Angelo sa Coral and Coffee. Madalas ka rin daw doon. Oo, naalala ko. Pero saglit lang ata siya dun eh. Kaya siguro hindi ko siya nakausap. Bakit? Wala naman. Napag-ahalataan. Napag-usapan lang namin ni Nanay si Luisa dahil sa kalbaryo namin kay Edo. Okay. Teka lang may nakalimutan lang. Guys, alam nyo, sa tingin ko itong kaibigan ni Beth na to ay may alam sa pagkamatay ni Luisa. At siguro, alam nito kung bakit namatay si Luisa. And then alam niya rin na si Angelo ang pumatay kay Luisa. Yan ang naiisip ko sa sitwasyon na to na ginagawa nitong kaibigan ni Beth. Kasi lagi siya nagugulat or lagi siya kinakabahan di ba? Sa tuwing pinag-uusapan. Ma'am Jane? Kung ano-ano sinasabi nila tungkol kay Luisa.
Tinawag pa nga siyang adik nung isa eh. Galit na galit si na mama at papa. Akala ko nga si mama magtra-transform na eh. Galit na galit siya, pinalayas niya pa yung mga skibidi. Skibidi. Hindi ako natakot. Skibidi. Parang kanina ko nga lang siya nakitang gano'ng kagalit eh. Kaya nga gusto kong i-tiktok yung kwento ni Luisa. Para malaman ng tao na totoo siya. At hindi maging ghost yung story niya. Di niya deserve yun. Feeling close kayo? Totoong tao siya. Hindi lang basta-bastang kwento. Best friend siya ni nanay at saka affected pa rin sila sa pagkawala niya. Ganun siya ka-special sa kanila. Pero si nanay, pinagbawalan ako mag-post tungkol sa kanya. Kahit nga magtanong lang tungkol kay Luisa eh, bawal din. Kaya ka ba weird kahapon? Nag-away pala kayo ni Miss Beth? Cute nila, no? Cute nilang dalawa. Sir, sabi ng konta ko sa DPW, according sa stream flow reading nila, maaaring isa sa 3 lugar na anod ang kapatid mo. Sa Santa Dolores River, Armosolo Dam at sa Catayabas Bay. Pero wag mo Ay, okay. Kasi hindi alam pala dito. Dito guys, hindi alam ni Erica na etong si Lucas ay marami ding contact. So, hindi rin niya alam na kung anong pinagkakakitaan ni Lucas at kung ano bang klaseng trabaho ang pinasukan ni Lucas dito. Kaya wala siyang idea. Kaya ang alam niya lang, tinutulungan niya si Lucas, no? kayo mag-alala. Nagpadala na ako ng mga tao para mag-check. Gawin natin lahat ng dapat na pwedeng gawin. Hindi natin to pwede iasa sa mga pulis. Hindi tayo titigil hanggat di natin nakikita si Kuya. Okay ka pa ba magstay dyan? Kahit ngayong gabi lang. First few days, pinaka-active ang search. Kailangan natin ng mata dyan. Sobra-sobra na ang ginagawa mo para kay Edo. Kung hindi pa rin makita ni Lucas yan ang problema na ngayon. Alam ko may sinabi sa'yo si Lucas. Kung ano man yun, kung magpapa-apekto. Tawagan mo na lang kapag may update na. Tama, huwag siya magpa-apekto doon. Wala naman siyang kasalanan kasi 'di ba nga gusto niya nga patunayan 'yun. Kung meron man diyan sila Correct Red. siya sa kulungan. Sasabihin niyo sira bait niya. Sino hindi masisira ng utak pag nangyari sa kanya yun? Kayo ang dahilan kung ba't nangyari yan sa kapatid ko. Opo. Ito po yung relo ni Luisa. Ito kasi si Beth. po yung relo. Opo. Alam niyo guys, ang pinaka may kasalanan kasi dito si Beth talaga eh. Alam naman natin na gusto lang naman ni Beth na magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kaibigan nila na si Luisa. Yun nga lang, maling hustisya ang ginawa nila, no? Yung tipong ibinintang nila sa iba kahit alam nila sa sarili nila na hindi yun yung tao yun, hindi yun yung tao na yun at hindi naman talaga sila sigurado. 'Di ba? Pati ito sa relo nagsinungaling sila. Sa kanya po yung relo. Pero, Wala akong kasalanan! Pinagtulungan niya ako! Dad! Lucas! Saan siya nasukan? Ang stress. Kaya pinipilit talaga niyang maayos ang lahat eh. My God! Grabe, anak! Ang laki na nitong coffee shop na to. At saka ito, tingnan mo, oh. Alam mo, wala pa ito dati. Grabe naman yung expansion na ginawa dito. Social na. Ang laki-laki. Naku, sigurado ako hindi na instant yung kape nila dito ngayon, no? Nay, sa tingin mo ba yung may-ari nito, maaalala pa si Luisa? Nako, anak, alam mo yan si Vanji. Napakatalas lang naman ang utak niyan pagdating sa chismis. Alam niya lahat ng nangyayari dito.
Talaga? Naku, ibang-iba. Ito na. Speaking of Banji, wait lang. Hi, Banji. Marie! Sabi ko na nga ba ikaw yan eh! Natawa lang ako. Alam mo yun, yung nag-aantay lang siya ng signal pero talagang nagulat talaga siya dito. Then yun na nga guys, no? So ito na guys, ito na ang inihintay natin na susi sa mga katanungan ni Beth. So dito guys, malalaman natin, syempre ito mismo pala tayo naging amo nila Luisa at Angelo nung nagtatrabaho pa sila dito. At sana masagot talaga yung mga katanungan ni Beth para matauhan na rin tong si Beth, no? Ano kaya klase pagsisisi gagawin ni Beth? Naman, alam mo naman nag-iisa tong beauty na to, di ba? Ano ka ba? Mukhang mas bata yan sa kasama mo dati at saka mas gwapo. Alam mo na, dapat nagle-level up tayo. Alam mo, kaya pinagpipyesahan ka ng mga marites dito sa atin eh, kasi ganyan ka eh. Alam mo, lumipat na nga ako ng ibang lugar, di ba? Ako pa rin itong pinupuntirya nila. Siguro dahil inggit lang sila, kasama na doon, sure ako. Palibasa mga TikTok kayo. Ay, sorry naman. Oo nga pala, Banji. Anak ko si Beth. Tanda mo ba? Oo naman. Hi, Ma'am Beth. Hello po. Teacher yan ng apo ko eh. Oo nga pala. Meron kasi siyang gustong itanong sa'yo. Okay lang ba? Oo. Ay, nako. Sige na, mag-usap na muna kayo, ha? Doon muna kami. Hindi ka na. Salamat po. Ibang klase din yung nanay mo. Sanay nahuwa ko dyan dati pa. Aling Banji, naalala niyo